Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, our Creator. He breathed into our nostrils to give us life, and we became a living being because of our Father. We look like our Father, and so we must obey our Father, listen to His voice, and be like Him. And that's the reason why He sent Jesus Christ to us, to save us, to redeem us, to free us from the bondage of sin and shame. Jesus Christ is the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. Our Father loves us so much that He is always checking up on us. He knows the numbers of our hairs. He knows what's in our hearts. And Jesus Christ, He is also God like our Father. Because Jesus also forgives sins like the Almighty Father. Jesus Christ is the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn, the high priest in the order of Melchizedek, the coming King, the King of kings and Lord of lords, and He is also our friend, our best friend. He is our brother. And He wants us to reign with Him in His heavenly kingdom for all eternity. And Jesus Christ is faithful and true, like the Almighty Father. And our Jesus prayed to the Almighty Father to send to us the Holy Spirit. And when we pray to our Father, we will use the name of Jesus Christ. It says here in John chapter 14, verse 14 to 18, if you ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments. Ano yung commandments ni Jesus? To love the Lord our God with all our soul, with all our might, with all our heart, with all our being, with all our strength. Yun ang commandment ni Jesus Christ, and to love our brethren as we love ourselves. And then it's verse 16, and I will pray the Father, and He will give you another helper or comforter. Dahil nga dito si Jesus Christ, He will go back to the Almighty Father, so that He may abide with you forever, yung Holy Spirit. So iba si Almighty Father, iba si Jesus Christ, iba ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit na nagko-comfort sa atin, nagre-remind sa atin to do the will of our Father and to obey the teachings of Jesus Christ. The Spirit of Truth, or the Holy Spirit, whom the world cannot receive. Hindi matanggap ng mundo na to ang Holy Spirit. Kasi, bakit? Nakalagay dito. Because it neither sees Him nor knows Him. Hindi kilala ng mundo na to ang Holy Spirit. Kaya hindi alam ng mga tao yung gifts of the Holy Spirit at yung fruits of the Holy Spirit. Kasi hindi nakikita ang Holy Spirit. Pero tayo, as followers of Jesus Christ, as children of the Almighty Father, you know Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you, sa heart natin. I will not leave you orphans, I will come to you. Kaya yung mga tao, hindi nila alam yung gifts of the Holy Spirit, no? Ano ba yung gifts of the Holy Spirit? Gift of faith, gift of wisdom, gift of knowledge, gift of miracle, gift of healing, gift of prophecy, gift of speaking in tongues, gift of interpreting the tongues, different tongues, and
discerning different kinds of spirit. Hindi alam ng tao, hindi sila aware. Pero tayo as followers of Jesus Christ, as children of the Almighty Father, we know the Holy Spirit. And if you are truly followers of Jesus Christ, meron tayong fruits. So makikita natin kung talagang ang isang tao ay isang Christian o hindi. Asan makikita sa fruits? Love, kung meron tayong love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, kindness, nasabi na, and self-control. At paano tayo magkakaroon ng ganon? Bibigyan tayo ng Holy Spirit. Mapagtatagumpayan natin ang lahat because our strength is our Father. So nakikita natin tulong-tulong si Almighty Father nag-create sa atin. Ipinadala niya sa Jesus para sa atin. At ipinadala sa atin ang Holy Spirit. And so we must be forever grateful to our Father. Thank Him. Worship Him. Exalt His name on high. And to Jesus, we will love Him. We will also worship Him. And the Holy Spirit, we will respect Him. Kasi ang unforgivable sin ay ang hindi pagrespeto sa Holy Spirit. Lahat napapatawad si Almighty Father, nagpapatawad ng kasalanan ng tao. Si Jesus Christ nagpapatawad pag nagkasala tayo kay Jesus Christ. Yung may mga tao na galit sila kay Almighty Father, they malign the name of the Almighty Father and the name of Jesus Christ. Pero if you malign the Holy Spirit, kung babastusin, yun ang unforgivable sin. Naintindihan mo? Naintindihan ko po. So, last time we read Psalm chapter 49. Yung mga foolish people, they're very confident in their wickedness. Kaya, ito tinatawag lahat ng tao, both low and high, rich and poor. Lahat ng nasa society. Dahil pantay-pantay tayo. My mouth shall speak wisdom and the meditation of my heart shall give you understanding. Dapat ang lalabas lang ng bibig natin, puro wisdom and understanding yung nasa heart natin. At makikinig sa mga salita ng Diyos. I will incline my ear to a proverb. I will disclose my dark saying on the harp. Yung mga nagtitiwala ng mga tao sa kanilang mga riches or earthly gains, worldly possessions, anong mangyari sa kanila? Hindi nila masasave ang kanilang brothers. Walang mangyayari sa mga taong wicked. For the redemption of their souls is costly and it shall cease forever. Hindi sila mababuhay ng for all eternity. Even though their souls are already in Sheol or Hades. Sabi nyo buhay pa. Pero kaya nga, death, yun ang second death. Kasi nga pag nasa Hades na ang soul, considered a second death na yon, there's no more hope in the future for those people. Andun lang sila sa impyerno as punishment for all eternity. Akala ng mga tao, mabubuhay sila ng mahaba rito sa mundo, pero hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito. Pero yung mga upright or followers of the Almighty Father and Jesus Christ, they will not die.
Baka sabihin niyo, bakit may mga Christian na namamatay? Physically, they died. Physically. But their souls are now with our Father. Kaya hindi sila patay. They are alive. Tatanggapin tayo ni Almighty Father because we have Jesus Christ in our hearts. Kaya hindi tayo dapat mainggit sa mga mayaman o matakot pag yumaman, no? Don't be afraid when one becomes rich. Sa mga taong mayayaman, sa mga taong powerful, hindi tayo matatakot doon, hindi tayo maiinggit. Dahil, when he dies, he shall carry nothing away. Wala siya madadala. Lahat tayo, walang madadala. Naked I came from my mother's womb. Naked I will return to the Almighty Father. Dahil lahat ng kung anong meron tayo, it's because of the grace of God. So yung mga tao, the man who is in honor yet does not understand, may honor nga siya, nirespeto siya dito sa mundo, pero hindi niya naiintindihan si Almighty Father. Wala sa kanya yung goodness or wala sa kanya yung pananampalataya kay Almighty Father. Ano mangyari sa kanya? He will perish like a beast. Ano ba yung mga beast? Mga animals. Yung mga animals, walang souls, walang spirit yun. Buhay lang sila and after some time, wala na sila. Pero tayo, we are God's special people dahil meron tayong soul and spirit and we look like our Father. So, dito na tayo, no? Psalm chapter 50. The mighty one, God, the Lord, has spoken and called the earth from the rising of the sun to its going down. Para may kanta ng from the wala. Basta may, para may lyrics na from the rising of the sun to its going down. Pag taas ng araw hanggang sa pagbaba ng araw. Out of Zion, the perfection of beauty, God will shine forth. Ipapakita ni Almighty Father ang kanyang goodness and graciousness. Out of Zion, the perfection of beauty, God will shine forth. Our God shall come and shall not keep silent. A fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous all around him. Sa kapaligiran, tempestuous. At susunugin ang lahat ng nasa harap niya. Hindi mananahimik si Almighty Father. Sa ngayon, tahimik si Almighty Father. Yun ang akala ng ibang tao, pero hindi. Dahil nung dumarating na mga calamities, trials, and tribulations natin, God is at work. Is at work. Napakasipag ng tatay natin, walang tigil sa trabaho, for us to claim our inheritance. Lagi niya pinapadala yung kanyang mga angels sa atin. Sometimes, pinapadala niya mismo yung mga high-ranking officials ng kanya, ng mga angels niya. There are also times na hindi tayo aware. Dinadalaw tayo ng tatay natin, dinadalaw tayo ni Jesus. Laging nakatingin sa atin si Almighty Father from above, because the earth is His footstool. Our God shall come and shall not keep silent, and the fire shall devour before Him, and it shall be very tempestuous all around Him. Magulo. Sa kanyang kapaligiran, darating ang panahon na yon.
turbulent. Sa kapaligiran ni Almighty Father. Dahil sa Almighty Father, siya ang nagdidirect ng lahat ng bagay kung ano ang mangyayari. Kasi we are at the mercy of our Father. We cannot do anything without our Father. Hindi natin may iba ang mga bagay, si Almighty Father lang. He shall call to the heavens from above and to the earth that He may judge His people. Huhusgahan ang mga tao. Kailan huhusgahan ang mga tao? Sa Book of Revelation. Yung mga tao na namatay na wicked, nandun na sila sa impyerno. Yung mga tao na sumusunod kay Almighty Father, obedient to the voice of God, nandun na sila kay Almighty Father. Pero hindi pa nakukuha ang reward. Nagpapahinga sila kay Almighty Father sa heaven. Yung matitigas ang ulo, nandun na sila sa impyerno. Gather my saints together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. Sabi ni Almighty Father, gather my saints together to me. Sino ba ang mga saints? Ang mga saints, hindi si Carlo. Hindi kasali yun. Kung siya ay nag-worship ng mga graven images, hindi siya kasali. Kung hindi siya faithful kay Almighty Father, hindi siya kasali. Meron siyang sinasamba si Joseph ata yun. Mas yun ang tinatawagan niya kaysa kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Hindi siya kasali. Hindi siya kilala ni Almighty Father. So, ang mga saints ay ang faithful kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Hindi sila nag-worship ng mga graven images. Hindi sila tumatawag ng mga taong namatay na. Those who have made a covenant with me by sacrifice. Merong covenant, may treaty, merong kasunduan kay Almighty Father. Yung mga tao, yun ang mga saints na tinatawag. May kasunduan. Kasunduan, personally kasunduan. Hindi yung by group tayo may kasunduan tayo by group. May kasunduan tayo. Hindi by group yon, isa-isa tayo. Kasi iba-iba ang trials and tribulations natin. Iba-iba ang ating mga kasalanan. Iba-iba ang ating mga pinagdadaanan. Kaya, personal yon ang covenant natin. Hindi by group. With me by sacrifice. Anong sacrifice yon? Diba, sabi ni Almighty Father, to obey is better than sacrifice. Ano yung sacrifice na yung pagiging obedient kay Almighty Father? Yun ang sacrifice by denying ourselves, taking up our cross, and following Jesus. Matthew chapter 16 verse 24, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Yung covenant natin kay Almighty Father, kasunduan natin, no? Meron tayong kontrata. Hindi natin dapat sirain yung kontrata natin dahil pag nasira yung kontrata natin, void na yon. At si Jesus Christ ang nagsusulat ng names natin sa Lamb's Book of Life. Jesus is the Lamb of God. Let the heavens declare His righteousness, for God Himself is judge.
ipagmalakasan sa buong lahat ng lugar. Ang kabutihan ni Almighty Father, because He is the judge. He Himself will judge all the people. Pag si Jesus, si Almighty Father ang nag-judge, pag si Jesus Christ nag-judge, hindi tayo makakaapela. Yun na yung Supreme Court. Kung dito sa mundo may Supreme Court, no, maapela pa. Pwede umapela ng umapela. Dito, si Almighty Father, pag nag-decide na si Almighty Father, niya tayo makakaapela. And then, Sela. Kaya may word na Sela dito sa Psalm, kasi nga ito ay mga lyrics ng mga kanta. Tsaka mga prophecy na binigay ni Almighty Father kay David para malaman natin. Sela means sa kanta na parang refrain. Naalala ko yung bata ko, may mga lyrics pa na binibili sa wala pang internet. Wala pang internet yung lyrics. Bumibili pa ako ng lyrics dun sa nakalagay refrain. Yun yung Sela. Para huminga yung tao, i-stop muna kanta. Kasi hindi naman pwede dire-diretso ang kanta. Kailangan huminga naman yung tao. Pahinga konti, gano'n. Sometimes may coda pa tsaka intro ng kanta, no? Sa mga music, marunong ba kayo? Ako lang naman nanonood. Mama, hindi ka, marunong ka ba, Mama? Verse 7, Hear, O my people, and I will speak. O Israel, and I will testify against you. I am God, your God. Sabi ni Almighty Father. I will testify against you. Ako ang magsasabi, sabi ni Almighty Father, kung karapat-dapat ka, kung worthy ka, o hindi. Dahil ako ay Diyos, ang Diyos mo. Verse 8, I will not rebuke you for your sacrifices or your burnt offerings, which are continually before me. Hindi kita i-reprove sa iyong mga sacrifices or sa iyong mga burnt offerings na laging nasa harapan ko. Binibigay mo lagi araw-araw. I will not take a bull from your house, nor goats out of your folds. Hindi ko kukunin ang bull mo. Ibig sabihin ito pang bull at saka mga goats, kayamanan. Dahil nung time na to, ang kayamanan ng mga Israelites, kanilang mga animals, yung land nila, hindi ko kukunin, sabi ni Almighty Father. Bakit hindi kukunin ni Almighty Father? For every beast of the forest is mine. Dahil akin na lahat yan Kaya hindi ko na kayo kukunin yan. Akin yan Kung anong meron tayo kay Almighty Father lahat, lupa dito kay Almighty Father lahat. Akin lahat, sabi ni Almighty Father. For every beast of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know all the birds of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. Kaya yung mga tao, yung mga environmentally, sasabihin lang gusto nilang i-preserve ang isang animals. Kung gusto niyo Almighty Father na ma-extinct ang animals, i-extinct niya yon. Hindi na kailangan na mag-preserve ng mga tao. Dahil yung mga tao, hindi naman ninyo makokontrol. Ha? The Almighty Father is in control of this world. Everything that is in this world, our Father is in control because He created this world for us. Natatakot ang mga tao na walang makain, wala nang vegetation. Yung climate, natatakot ang mga tao. Puro na lang takot. Bakit puro takot? Samantalang ang sabi ni Almighty Father dito sa Bible, do not fear. Be still, do not fear. Do not be afraid. Laging yun sinasabi ni Almighty Father sa atin, do not be afraid, be still. I'm always with you. So bakit tayo natatakot? Yung iba, kaya sila nagkakaroon ng family planning dahil natatakot sila hindi mabuhay sa mundo. Ano sabi ni Almighty Father? Do not be afraid, be still, obey my words.
Ano sabi ng Almighty Father ulit? Subdue the earth. Padamihin ninyo. Asa na nga nang nangyari sa ibang country, wala nang nakatira. Tapos sasabihin nyo, nagkukulang ang lugar. Hindi nagkukulang ang mundo ng lupa. Sa Japan, wala nang mga tao. Sa Norway, walang tao. Ang luwang-luwang ng lupa sa Norway, sa Iceland. Napakaluwang ng lupa, hektarya. Bawat bansa, pwedeng tumira ang mga tao. Pero bakit sinasabi na kulang ang lugar? Swapang ang mga tao. Ayaw nilang ibigay yung kanilang mga lupa or i-share nila or gusto nila sila lang ang magmay-ari. Mga mayayamang tao. Greedy, selfish. Halimbawa, may lupa yung mahirap, wala na siyang pera, isasanglaan niya ngayon sa bangko yon. Ngayon, tumataas yung interest. Hindi na mabawi ng tao na mahirap yung kanyang lupa. Asan na napunta yung lupa niya? Sa bangko na. Dahil may policy ang bangko. O, swapang yung bangko. Swapang ang mga businessman. At kung meron mang silang project na charity project, doon nila itatago ang kanilang kayamanan. Wala silang tax doon, tax free yun. May tax rebate pa yon. Ang galing, di ba? Kaya lahat ng mga business people na mayayaman, meron silang charity works. Lahat sila philanthropist, doon nila tinatago ang kanilang pera. So nakikita ninyo, dugtong-dugtong, no? Kay Almighty, paano tayo napunta ron? Kay Almighty Father, lahat ng lupa, lahat ng animals. Pero bakit kinukulang ng tirahan ng mga tao? Dahil swapang ang tao. May mga tao na nga abuso ng kapwa-tao. Minamanipula. Ginagamit ang kahinaan ng mga tao. Pag nangangailangan tao, ano yun vulnerable yun. Ginagamit ang vulnerability ng mga tao. Pero ang totoo, lahat kay Almighty Father. Pero bakit hindi pa ni Almighty Father ina-avenge? Hindi nyo lang alam na gumagawa that the Almighty Father is avenging us. Hindi lang aware ang mga tao. He is avenging us. Hindi lang tayo aware kung paano na-avenge the Almighty Father, pero sa mata ni Almighty Father, nabigyan na tayo ng justice. Tayo, kahit hindi natin alam or alam natin. No? Pero hindi natin ipagpe-pray na saktan ang mga tao. Dahil ang utos sa atin, love our neighbor as we love ourselves. Ibibigay natin lahat yun kay Almighty Father. Because He is powerful. Because this world is our Father's. Verse 12. If I were hungry, I would not tell you. For the world is mine and all its fullness. Kung gutom ako, hindi ko sasabihin sa inyo. Ba't ko pa sasabihin sa inyo? Akin ang mundo na to. Sabi ni Almighty Father. Kaya nga, sa last days, tatanggalin niya ang mga wicked people. At sino mag-inherit ng land? Ang kanyang mga anak, si Jesus Christ. At ang mga followers of Jesus Christ. Will I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Sabi ni Almighty Father. Kakainin ko ba yung laman ng bulls tsaka yung blood ng goat? Offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High.
Yun ang gusto ni Almighty Father, hindi yung pagkain, hindi yung mga bagay na nandito sa mundo, hindi yung kayamanan. Dahil lahat naman ng mga bagay dito sa mundo, kanya, lahat ng ginto kay Almighty Father yun. Hindi yun na kailangan magdala pa sa congregation yun. Ito, ibibigay ko to kay Almighty Father kasi ginto niya. Oo, alam na yung Almighty Father na ginto niya yan. Hayaan mo na yan, huwag mo nang pakialaman yan. Ang gusto ni Almighty Father, offer to God thanksgiving. Magpasalamat kay Almighty Father. Worship Him and pay your vows to the Most High. Worship Him. Exalt His name. Be obedient. Obey His statutes. His law. Yun ang gusto ni Almighty Father. Hindi yung mga bagay na nandito sa mundo na kayamanan sa mundo na to. Dahil Kanya lahat. Dito lang inilagay animals, no? Kasi nga, sinisimbolize ng animals ay kayamanan ng mga tao. Kanya lahat yun kay Almighty Father. Bundok kay Almighty Father lahat. Ang gusto ni Almighty Father, magpasalamat sa Kanya araw-araw. Lord, thank you, Lord, for your blessings. Thank you, Father God. Thank you for another day. Thank you dahil meron kaming oxygen, nakakahinga kami. Thank you, may water kami, Almighty Father. Provided mo sa amin lahat ng bagay. Thank you, Almighty Father. Thank you, Lord God, dahil mahal mo kami. Hindi mo kami iniiwan. Papasalamat kami sa iyo. Pinupuri ka namin dahil ikaw ay you are good, you are just, you are righteous. And then in verse 15, call upon me in the day of trouble. Pag meron tayong problema, alam ni Almighty Father, dadaan tayo sa problema. Bakit? Ina-allow ni Almighty Father yun. Bakit ina-allow ni Almighty Father ang problema? To call on Him. Pag wala tayong problema, tatawag ba tayo kay Almighty Father? Magyayabang tayo. Ganun ang ugali natin. Kaya sabi ni Almighty Father, call upon me in the day of trouble, I will deliver you, and you shall glorify me. Kaya nga meron tayong trials and tribulations. Dahil makikita natin yung power ni Almighty Father sa mga trials and tribulations na na-experience natin. The Almighty Father is powerful. Kaya niyang tanggalin. Example ni Almighty Father yun, or test ni Almighty Father yun, para makita natin kung gaano siya ka-powerful. At nang sa ganon, magtiwala tayo sa Kanya and we shall glorify our Father. Ibang mga tao hindi naintindihan kasi mahirap talaga mabuhay dito sa mundo. Sinabi naman ni Jesus Christ yun. Aminado naman si Jesus Christ, in this world you'll face many trials and tribulations, but do not fear. I have overcome the world. Verse 16, but to the wicked God says, what right have you to declare my statutes or take my covenant in your mouth? May mga wicked people na kunyari sila ay for the Almighty Father, but in truth they are liars. Ano ang ginagawa ng mga wicked people na yon? Sila ay nagsasabi ng mga statutes ni Almighty Father at yung covenant ni Almighty Father, ipinapakalat nila. Pero, seeing you hate instruction and cast my words behind you, pinagsasabi ninyo ang mga salita ko, sabi ni Almighty Father, pero nakikita niyo yung salita ko, hindi niyo naman sinusunod, binabaliwala ninyo. I-declare niyo ang aking statutes, yung law na magmahalan kayo, pero ano ginagawa? Nagmamahalan ba kayo? Naglalamangan kayo, di ba? Pero wicked kayo. Kunyari, puro pagmamahal, puro sasamba kay Almighty Father ang ginagawa natin. Pero hindi sinusunod si Almighty Father. Mga sinungaling na tao. Hypocrites. Verse 18. When you saw a thief
You consented with him and have been a partaker with adulterers. Anong ginawa natin? Sige, Lord, susundin ka namin. Pero anong ginawa ng mga tao na yun? Pag nakakita ng magnanakaw, anong ginagawa nila sa mga nagnanakaw? Hinahayaan nila yung magnakaw, yung mga magnanakaw na magnakaw. Yung mga religious sa people, no? Alam na nila na may tao mga nagnanakaw, pero hinahayaan nila magnakaw yung mga tao na yun. Enablers, they tolerate people to do wickedness even though they already know the laws and statutes of the Almighty Father. Binabaliwala yung law ni Almighty Father. And consented with him, and you consented with him, and have been a partaker with adulterers. Adulterers meaning gumagawa ng abomination, nakikisali. Example, sa isang congregation, merong hindi mag-asawa. Ay, buti nagpunta kayo dito, pero alam nilang hindi mag-asawa yun. Alam nilang may legal na asawa yun eh. Alam nilang may legal na asawa yun, pero ay buti naman, brother, sister, punta kayo. Hindi naman mag-asawa yun, pero tinatolerate nila, in-enable nila. Partaker with adulterers. Yun ang pinaka, yung example na literal. Pero, yung example na figuratively speaking, yung mga adulterers ay nakikipartake sa wickedness by worshiping graven images. At may nakikita ako, kasali sa mga alphabet genders, plus, yung plus na yon, mga pedophile yon. Nagpupunta sila sa mga sa mga religious gathering. Kunyari, mabait sila. Kasi si Satan nakakapasok naman sa religious gathering eh. Akala niyo yung parang si Dracula na hindi nakakapasok sa... Nakakapasok ka. Sa movie lang yung si Dracula hindi makapasok dun sa mga religious gathering. Sa movie lang yun. Pero sa totoong buhay, yung mga evil people nakakapasok sa mga building, religious building. Kahit may kaharap pa sila ng mga images or cross, nakakapasok sila. Kasi hindi naman ipinag-utos ni Almighty Father yung mga images na gumawa ang tao. Hindi naman ipinag-utos ni Almighty Father na gumawa ng cross at doon ipako si Jesus na nakalagay na kahoy si Jesus. Kaya yung wicked entity, nandun siya. Natutuwa pa nga siya pag sumasabay mga tao sa mga kahoy, semento, bakal, ginto, pila, korteng tao. Kasi kasinungalingan yung sinasamba nila at sinong father of all lies? Si Satan. You give your mouth to evil and your tongue frames deceit. Mga kasinungalingan. Nasasama ang lumalabas sa bibig natin. Paninira ng tao, slander. Pag ano ba yung libel? Libel pag sulat. Pag slander, pag sa pag sa sulat libel, no? Pag sinulat mo ng kasinungalingan libel. Pero pag salita, slander, madidemanda ka. Your tongue frames deceit. Bakit yung tongue? Yung tongue, magsasalita tayo. Saan galing yung nasa tongue natin? Ay, nakumalat yung lipstick ko. Saan lang gagaling yung nasa tongue natin? Sa puso natin. Kaya makikita mo yung mga tao na nagmamahal kay Almighty Father, ang lumalabas na sa bibig nila ay puro goodness. Pero yung mga tao na wicked, ang lumalabas sa bibig nila puro mga paninirang pure, puro panloloko sa kapwa-tao, puro pabida,
No, mahilig magpabida ang mga tao. Ako, ganun ako, ganun ako. Mahilig magyabang ang tao. You sit and speak against your brother. Pag brother, brethren, kasama na rin ang neighbors or mga people of the world. Against your brother, nang-aakusa. You slander your own mother's son. Ano yung mother's son? Yung mother, sino tong mother na to? Motherland. Sino yung son? Mga kasama mo, mga isang nasyon kayo. Kayo mismo nagsisiraan. Nakikita yung mga politicians, sila nagsisiraan. Ang dami sa internet, nagsisiraan sila. Pag bukas mo ng sigawan na, kung ano ng mga lumalabas na bibig. Pare-paro lang naman ang gawain. Wickedness. These things you have done and I kept silent. Ginagawa niyo tong mga bagay na to pero tahimik lang ako, sabi ni Almighty Father. Tahimik lang ako. I have kept silent or I kept silent. Tahimik lang ako. You thought that I was altogether like you. Akala ninyo, kagaya ninyo ako. Akala ninyo, nag-agree ako sa mga sinasabi ninyo. Pero hindi nag-agree si Almighty Father sa mga wickedness. Hindi nag-agree si Almighty Father. Nag-agree si Almighty Father kung lumalabas sa bibig natin, na nasa heart natin ay yung graciousness and faithfulness of the Almighty Father. Magsasalita ng mga bagay na magaganda. Doon nag-agree si Almighty Father. Pero kung puro paninira sa kapwa-tao, paninira sa lahat ng bagay, hindi ka na masaya, lahat na nakikita mo pangit, hindi nag-agree si Almighty Father. Minsan may nakita ko babae, ang ganda-ganda niya. Tapos, ang mga sinasabi niya, hindi maganda sa pandinig. Nakakalungkot. Ang ganda-ganda pa man din niya. So, wala sa panglabas na kaanyuhan yun. Ha? Maganda ka man physically or pangit ka man physically. Ang importante yung heart natin. Tapos lumalabas sa bibig natin. Yun ang maganda kay Almighty Father. Yung nasa heart natin na maayos. At lumalabas sa bibig natin na pinupuri natin siya at ipinamumuhay natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Naka-write sa heart natin at naka-imprint sa mind natin. Verse 22. Now, consider this. You who forget God. Kayo na nakalimutan ninyo ang Diyos, lest I tear you in pieces. Gugutay-gutayin ko kayo. Kayo mga nakalimot kay Almighty Father, sabi ng Almighty Father, nakalimot sa Diyos, gugutay-gutayin ko kayo, dudurog-durogin ko kayo. And there be none to deliver. Walang matitira sa inyo. Ubos. Simot. Whoever offers praise, glorifies me. Yun ang i-offer natin, hindi ang mga kayamanan ng mundo na to, kundi ang i-offer natin ay praise to God, to glorify His name, His wonderful works, and to Him who orders His conduct aright, I will show the salvation of God. At kung sino man ang maganda ang conduct, paano magiging maganda ang conduct natin? By obeying our Father, obeying the teachings of our Jesus Christ. Yun ang maganda ang conduct, hindi puro paninira. Yung isang naninira siya, religious man, ang tawag niya kay Jesus Christ, JC, sinisiraan niya, hindi maayos na tao yun. Religious siya, rabbi siya. Hindi siya maayos na tao. Sinisiraan niya si Jesus Christ.
Kailangan pa niyang manira. Bakit kailangan pa niyang manira? Hindi ko maintindihan. Para justify niya na hindi niya sasabayin si Jesus Christ kaya sinisiraan niya si Jesus Christ. Well, he's wrong. Hindi niya kilala si Almighty Father. Kahit siya pa ay isang rabbi ng isang religious organization, hindi niya kilala si Almighty Father. Nakakalungkot dahil kahit ano pa ang pinag-aralan niya sa buong mundo, umabot pa siya ng lagpas pa sa doctorate. Kung hindi niya kilala si Almighty Father, nakakalungkot. Dahil ang patutunguhan ng kaluluwa, kahit marami kang pinag-aralan, marami kang pinagkagasusan para makuha mo yung title, mapupunta ka sa impyerno. At hindi mo mahilig si Almighty Father sa title. Last time, no, nawawala yung certificate ko. Nandun lang yung sa bahay dati. Nawawala, ba't may nagnanakaw? Hindi ko maintindihan yung wala namang value yun. Bakit nanakawin pa yung certificate ko? Hindi ko maintindihan eh. Bakit kaya? Nagsabi ko kay Almighty Father, Lord, nawawala yung certificate ko. Alam ko kung sino ang kumuha. Sabi ni Almighty Father sa akin, hayaan mo na yung certificate na yun. Ang importante, yung reward na makukuha natin kay Almighty Father. Kasi for me, kahit na certificate lang yun, parang as proof na nag-aral ako, gano'n. Pero sabi ni Almighty Father, hindi mo na kailangan yun. Andito na ako, proof ako. Ako magte-testify. Alam ko na natapos mo yun. Mabait si Almighty Father. He pacified me. Kasi kung hindi ako pinakalma ni Almighty Father, mawawala ako. Pinakalma ako ni Almighty Father. Kahit dadala ko yung kahit saan eh. Nalabalaan na lang. Hindi naman, ba't kayo magnanakaw? Hindi ko maintindihan eh. Ba't nanakawin yun? So, dito na tayo, no? Sa Psalms chapter 51. Ito yung time na si David, pinatulan niya si Bathsheba. And then, pumunta si Nathan, the prophet, kay David, na bibigyan siya ng parusa dahil bakit niya kinuha si Bathsheba na asawa ni Uzziah na isang Hittite. Nakikita niya si Bathsheba while Bathsheba was taking a bath. Magkaparangalan yung bath sa Bathsheba sa bath. Bakit ganon? Dahil ba nakilala niya si Bathsheba na naliligo, na she was taking a bath, kaya name ito Bathsheba? Chapter 51, sorry. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions. Lagi nagkakasala rin si David. Gaya natin, lagi tayo nagkakasala, lagi tayo nagkakamali, mga decision making natin. Dahil tao tayo, may mga gusto tayong gawin sa buhay na minsan naliligaw tayo. Example, andito na tayo, maganda na yung path natin. Andito na tayo, maganda na yung path natin, dire-diretso na, no? Paano ito sulat ko? Ito na yung path natin, dire-diretso na. Ngayon, dumating ang oras sa buhay natin na nalulungkot tayo, kailangan natin ng makakasama, or kailangan nating malibang.
Napapalayo ngayon tayo kay Almighty Father. Napapalayo tayo. Imbis na dito tayo straight lang ang ating daan, napapalayo tayo kay Almighty Father. Ngayon, darating ngayon si Almighty Father, paparusahan tayo. Ha? Paparusahan tayo ngayon dito. Dahil nagkamali tayo, nagkaiba tayong daan. Dapat straight lang ang lakad natin. Ano ngayon ang gagawin? May punishment ngayon dito. So, nagkakaroon ngayon ng stagnancy dito. Para makabalik ulit sa path, sa right path, dapat may parusa. Para makabalik ka sa right path. Para matuto ka na hindi mo na ulit ikaw pupunta sa kaliwa or sa kanan. Diretso ka lang. May punishment. Pagkatapos ng punishment, makakarating ka na ulit sa dapat mong papupuntahan. Kaso pagpunta mo dito, napakaliwa ka na naman, nagkasala ka na naman. O may punishment na naman dito para may balik ka sa tamang path. No? Kung ako to, ano kaya hindi lang ganito yung sa akin eh. Kung ako to, no, dito ako sa kabila. Ito si David, si David to. Dito si Iska. Ito, dapat right path tayo, no? Path to righteousness. Ako, gato eh. John, nagkamali na naman ako. Balik. John, balik na naman. John. Pag ganon, zigzag, na maliliit na zigzag. Puti itong si David, malalaki yung zigzag niya. Ako, minsan, konti nga lang, zigzag uli. Pag ganon, ang dami. Kaya ang dami ko ng sugat. Ha? May sugat na ako rito, nagkasugat na ako rito, nagkasugat na ako rito. Tad na ako ng sugat dahil sa katigasan ng ulo ko. Huwag niyo na akong gayahin. Huwag niyo na akong gayahin sa katigasan ng ulo. Sigsag yung lakad ko, ba't niya nun? Imbis na dire-diretso magpapadali na, napapatagal pa ako. Inaamin ko makasalanan din ako. Kaya ni David. Kaya ni Moses. Nagkakasala ang tao. Nagkakaroon tayo ng pagkukulang sa tatay natin. Gaya ni Peter. Pasuray-suray din si Peter. Pasuray-suray din si Peter, tsaka si James and John, no? Kaya lagi nababanggit sa Bible si Peter kasi nga ang dami niyang mga maling mga sinasabi. Kaya tinawag siyang Simon. Rock na ang tatawag sa'yo, Simon, na rock na. Para pag naalala mo yung rock, ibig sabihin nun, dapat maging stable ang pananampalataya mo. Kaya ikaw ay tatawagin ng rock. Diba? 3 times siyang he betrayed Jesus Christ. At saka nung sinabi ni Jesus Christ na siya ay papatayin, anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Anong sabi ni Peter sa kanya? Hindi, Lord, di ka mamamatay. Anong sabi ni Jesus? Nirebuke ni Jesus si Peter. Okay, so kaya nga tinawag siyang Peter kasi nga ang dami niyang mga zigzag na daan. Compared to the other 10 apostles. Mas malala pa siya kay kay Judas. Si Judas once lang. Once lang siya binitray, si Judas. Pero matindi yung kay Judas kasi nagpakamatay si Judas. Pero kung hindi inalaw ni Almighty Father na magpakamatay si Judas, makakabalik si Judas kay Almighty Father. But since nilukuban ng demonyo si Judas, inalaw niya na siya ay malukuban ng demonyo, si Judas. Kaya siya ay nagpakamatay, inayaan na siya dahil siya ay nagdesisyon.
So dito daw nagkasala si David. Have mercy upon me, O God, according to your righteousness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Tanggalin mo po, Lord, ang aking mga kasalanan, ang aking kadumihan. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Hugasan niyo po ako, Lord, ng inyong mapagpalang kamay. Kayo ay malinis, Lord. Hugasan niyo po ako, linisin niyo po ako, Almighty Father. For I acknowledge my transgressions. Ina-acknowledge ko, inaamin ko, Lord, nagkakasala ko. Pag inamin natin ang kasalanan natin, mapapatawad tayo ng tatay natin. Pero pag di-deny natin, hindi ako nagkasala. Mabait akong tao, hindi ako nagkakasala. Hindi ka mapapatawad ni Almighty Father kasi ayaw mong aminin yung kasalanan mo. Aaminin natin na talagang makasalanan naman talaga tayo. Alam niyo Almighty Father yung mga nagagawa natin kasalanan. Kaya huwag tayo mag-deny. Deny ka pa. Hindi ka nahiya kay Almighty Father. Kaya nga pinadala si Jesus Christ eh. Friends of sinners, si Jesus Christ. Tayo'y makasalanan. Sinave niya tayo. Kaya, nung gumagawa tayo ng kasalanan, ay hindi tayo nahihiya. Pero nung hihigita tayo ng kapatawaran kay Almighty Father, nahihiya tayo. Ang weird nyo. Nung gumagawa ng kasalanan, hindi nahihiya. Pero nung nanghihingi ng kapatawaran, nahihiya ako kay Almighty Father, kasala. Pero nung gumagawa ng kasalanan, ang lakas ng loob. Ba't ganon? Hindi ko maintindihan. For I acknowledge my transgressions and my sin is always before me. Lagi ako nagkakasala, sabi ni David. Against you, you only have I sinned and done this evil in your sight. Kitang-kita mo, Almighty Father, yung kasalanan ko. That you may be found just when you speak and blameless when you judge. Dahil si Almighty Father, pag nagsalita siya, with He commands respect. He's blameless. He's righteous. Nakakahiya sa tatay natin, pero aaminin natin. Para, pag inamin natin, yun, dun tayo mag-start, mag-heal yung wounds natin. Magiging honest tayo kung anong nararamdaman natin. Dahil naiintindihan tayo ng tatay natin, siya pa bang di makakaintindi sa atin? Siya nag-create sa atin. Behold, I was brought forth in iniquity. Pinanganak ako ng makasalanan. And in sin, my mother conceived me. Dahil sa kasalanan, naipanganak ako, naipagbuntis ako. Behold, you desire truth in the inward parts. Gusto mo ng katotohanan in the inward parts, heart. And in the hidden part, you will make me to know wisdom. Ano yung hidden part na yon? Mga unknown things. Sa mga unknown things na yun, dun tayo matututo. We will learn from it. Kasi sa bawat trials and tribulations na experience natin, nagkakasala tayo, and at the same time, natututo tayo. Natututo tayo na hindi natin gagawin, natututo tayo na si Almighty Father, He is full of mercy and grace, abundant in love. Purge me with hyssop. Ano ba yung hyssop? Yung hyssop, yon ay panlinis ng temple. Yung tabernacle, panlinis yung hyssop. Pinipispis yung kanyang mga dahon sa every part sa temple. Ngayon, sabi ni David, purge me with hyssop. Linisin mo ako po ng hyssop. Yung hyssop may antimicrobial, antibacterial, antiparasitic, anti-dirtiness, may disinfectant yung hyssop. Nag-try na akong mag-inom ng tsaa ng hyssop. Bawal ito sa buntis. Dahil ito ay lalabas yung maduming dugo mo. Pag umiinom ka ng hyssop.
lilinis yung buong katawan mo from head to toe. At meron din tong anti-parasitic agent. Itong hisop. Kaya kung meron kang bulate, tepok, yung bulate mo, ano ba mga bulate yun? Roundworm, tapeworm, pinworm, fluke, tanggal lahat. Linis. Kasi nga, mapait. And merong anti-microbial, anti-parasitic, antibacterial, and disinfectant ang hisop. Pero masarap siya. Pero hindi pwedeng araw-arawin. Kasi nga matapang. Ang Aesop, Izov, Acyclovir, Isovir. So yun, ang gamot na to, para rin ito sa merong mga sexually transmitted diseases, chlamydia, gonorrhea. Ano pa ba yun? And isinasama rin ito, hindi lang sinasabi ng iba, sa mga, ang tawag dito, yung may mga sakit na mga bukol-bukol sa loob ng katawan. Cancer, sa tumor. Dahil may mga studies ngayon lately na kaya may cancer ang tao or may mga tumor sa loob ng katawan, it's because of parasites. Yung cancer cells na yon, hiniwa, may mga uod-uod. Kasi nga, anong utos sa atin ni Almighty Father? Maging malinis kayo sa katawan. Huwag kayong kakain ng mga bagay na madudumi. Anong ginawa natin? Kinain natin yung mga bagay na madudumi. Kumakain pa kayo ng papaitan. Kumakain ka ng papaitan? Ano yun na? Ba't yung kinakain yun? So ngayon, may gamot na binigay sa atin si Almighty Father, ang hisop. At saka, ano pa yung gamot na galing sa valerian plant. Valium naman yon. Okay? Lahat galing sa nature. Yung mga gamot natin. Yung ibang mga tao, hindi nila na alam na nature yun. Akala lang nila, ba't ganun yung mga tao? Akala lang nila pulbos yun. Para naging pulbos yun. Saan nila nakuha yun? Siyempre sa nature. Sulfur, galing yun naman sa mga volcanoes yun, sa mga volcanic eruption. Some of our medicines have sulfur. Matapang yun, nakakasunog yun. And yung, ano yung gamot sa cancer ba? Ano yung gamot sa cancer? Yung mga, ano bang tawag doon? Kaya nasusunog yung mga tao pag umiinom ng, ano yung gamot sa cancer? Hindi ko alam. Nasusunog sila. It's because yung gamot na ininom nila may meron konting patak ng sulfur. Okay? Alam na natin ha. Galing yun sa nature, bigay ni Almighty Father sa atin. Hindi lang dinidisclose ng mga pharmaceutical companies kasi raw materials na nila nakukuha from other countries. Yung other countries naman na yun, meron silang madadaming mga gamot na pinaprocess nila, pinapulverize nila, and then di-deliver nila sa mga pharmaceutical companies. So akala naman na ibang mga tao, hindi, pulbos lang yan. O saan galing ang pulbos na yan? Sige nga, alam sa akin, magic ba yan? O, hindi, galing kay Almighty Father lahat. Kaya dito, sabi ni David, purge me with hyssop, para luminis siya. Dahil matapang itong dahon na to. And I shall be clean, wash me, and I shall be whiter than snow. Kahit na madami siyang kasalanan, magiging maputi siya as snow. Hugasan siya. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Iparinig mo po, Lord, sa akin yung joy and gladness para yung buto na nasira ay sumaya. Ano yung buto? That the bones that you have broken may rejoice. Ano yun?
Di ba pag ang buto, death na yon, death, bubuhayin. Ha? Mabubuhay, hindi na siya buto. Magkakaroon na siya ng laman. Gaya nung bones dito sa Ezekiel ba yun? Bones na Valley of Dry Bones, no? Pag sinasabing Valley of Dry Bones, na nabasa natin sa Ezekiel chapter 37, yung dry bones, mga taong patay na. Patay na dahil sa kasalanan. Namatay sa kasalanan. Pero may hope pa, bubuhayin ngayon. Anong pambuhay sa atin? Bread of life. Tsaka yung blood ni Jesus Christ. Yon ang pambuhay sa atin. At tsaka yung strength ni Almighty Father. Okay? So, nabubuo na natin, Iska? Kaya nga, that the bones you have broken may rejoice. Kasi mabubuhay na, hindi na mamamatay. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Itago mo po, Lord, ang iyong mukha sa aking mga kasalanan kasi nakakahiya, Almighty Father. At blot out all my iniquities. All my iniquities. Not some of my iniquities, but all of it. Ito, kanta na to, no? Na kinakanta natin. Kung saan man kayo kumakanta, Christian song to. Verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. So ito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me. So, hymnal yun, no? Pero nung time na to, hindi natin alam kung paano kinakanta ni David itong lyrics na to. Verse 11, no? So sabi dito sa verse 10 pala, create in me a clean heart, linisin mo po Lord ang heart ko, at i-renew nyo ang spirit ko sa loob. Huwag mo kong alisin sa iyong presensya. Huwag niyong alisin sa akin ang Holy Spirit mo, Almighty Father. I-restore mo ko sa iyong salvation. At ibigyan mo ko ng generous na Holy Spirit na nagagaling sa iyo. Huwag mo akong ilayo sa iyo, Almighty Father. Kasi alam ni David na pag wala si Almighty Father, wala siya. Nagtitiwala si David kay Almighty Father, pero nga nagkakasala siya, humingi siya ng kapatawaran. He acknowledged that he committed an error. Verse 13, then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Makikita ngayon ng mga taong makasalanan at sila ay babalik sa iyo. Deliver me from the guilt of bloodshed. Guilty kasi siya. Deliver me, Almighty Father, from the guilt of bloodshed, O God, the God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of your righteousness. Papurihin kita, pasasalamatan kita. Si Almighty Father, madali lang siyang i-please. Paano natin i-please si Almighty Father para matuwa siya? Hingi tayo ng kapatawaran, mamahalin natin siya, i-worship natin siya. Ganun lang kadali si Almighty Father kausap. Sundin natin siya. Pero tayo ay natatalo ng ating sariling pride, sariling mga gusto sa buhay. Kaya kailangan yung kung ano ang gusto natin mangyari sa buhay natin, i-deny natin yon. At ang priority natin, si Almighty Father. Kinakausap ko rin ang sarili ko dahil mahina din ako.
Kailangan ko si Almighty Father. Kailangan ko si Jesus Christ. Kailangan ko ang Holy Spirit. Pare-pareho tayo. Walang lamangan. Hindi ko siya sabing mas magaling ako or mas angat ako sa inyo. Hindi ganon. Pantay-pantay tayo. Kung may pagmamalaki man ako, ang pagmamalaki ko si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Nire-restore ako ni Almighty Father. Iniingatan niya ako. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, the God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth your praise. Ibukas niyo po, Lord, ang aking mga labi, at ang lalabas sa aking babig ay ang pasasalamat sa iyo at pagpupuri sa iyo. For you do not desire sacrifice. Hindi mo gusto ang sacrifice, Almighty Father, or else I would give it. Hindi mo gusto yung mga sacrifice na magsasacrifice kami sa iyo ng burnt offering, magsasacrifice kami na kung ano man ang ibigay namin, magsasakripisyo kami. Hindi mo kailangan yun, Almighty Father. You do not delight in burnt offering. Kasi lahat ng bagay kay Almighty Father, nagturo lang si Almighty Father ng burnt offering, sin offering. It's for the people to obey the Almighty Father kung susunod ang mga tao. But since ngayon, nasa New Covenant na tayo, ang ating burnt offering, sin offering, Thanksgiving offering, grain offering, si Jesus Christ na, at siya na rin ang ating high priest. Wala na iba pang high priest because Jesus is alive. Hindi kailangan ng representative ni Jesus Christ. Dahil kung kailangan man ni Jesus ang representative, sino ang pinadala ni Jesus Christ? Ang Holy Spirit. Kaya hindi kailangan ng representative na tao. Dahil si Jesus Christ, Son of Man, Son of God. Tao si Jesus Christ, and He is also God. Kaya hindi niya kailangan ng representative na tao. Dahil si Jesus Christ is alive, and He's with our Father. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, O God, you will not despise. Anong sacrifice na gusto ni Almighty Father? Broken spirit. Pag sinabing broken spirit, humbling ourselves before our Father. Broken and a contrite heart. Ano yung contrite heart? Humihingi ng kapatawaran. Na puso, nagpapakumbaba. Hindi nagyayabang. Hindi sasabihin nga, hindi ako makasalanan, kaya mahal ako ni Almighty Father, kaya hindi ako makasalanan. Kung hindi ka makasalanan, hindi mo kailangan si Almighty Father, hindi mo kailangan si Jesus Christ, no? Gaya ng sabi ko ng teacher ko, religion teacher ko, hindi ko malimutan pag itong mga pinag-uusapan. Ay, yung mga Christian yan, mga makakasalanan yan, mga ano yan, mga nasa preso yan, nasa kulungan yan, mga Christian na yan. Sabi, so parang sinasabi niya na siya ay righteous. Yung teacher, righteous ako. Yung mga Christian na yan, madudumi yan, mga kasalanang nagsalita ako. Di ba kaya si Jesus na pinanganak dito sa mundo para i-save ang mga taong makakasalanan? Ang doktor, kaya na mayroong doktor para sa mga taong may sakit. No. Wala tahimik yung teacher ko. Wala nasabi. Pero hindi ko naman sinasadya na lakasan ko ang boses ko. Pero ba't nilakasan ko? Hindi ko sinasadya. Nang pahiya siya. O di tapos ang usapan, hindi na siya nakapiyok. Oo, makasalanan ang mga Christians. At kailangan natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Yung ibang mga tao, sinasabi nila, they are holy, they are obeying the Almighty Father. Lagi silang may daladalang mga plastic na mga bilog-bilog. Lagi nilang daladala ang korteng tao na
gawa sa plastic or galing sa gawa sa tingga. No. Ayaw ni Almighty Father yon. Those things are abomination in the eyes of the Almighty Father. Kaya ang daming nag-unfollow. Ang galing. Because those people, they unfollowed because I know why they unfollowed me. Hindi nila kaya natanggalin sa buhay nila ang mag-worship kay Mary, ang mag-worship sa mga kahoy, semento, bakal na korting tao. Ibig sabihin hindi nila mahal si Almighty Father. Kaya nga 1/3 lang of the total population of the world since the world began ang makakabalik kay Almighty Father, hindi lahat ng tao. At alam niyo Almighty Father yun. Although the Almighty Father is not happy with it, but He has accepted it dahil ang mga tao na ang nag-decide for themselves. But as for us, followers of the Almighty Father, we will follow our Creator. Because of His faithfulness, because of His great love. Ang kailangan ko si Almighty Father. Ang kailangan ko si Jesus Christ. Pag kasama natin ang tatay natin, we are fully satisfied. Hindi natin kailangan pa ng treasure, ng kayamanan. Hindi na. Si Almighty Father, He is worthy. Jesus Christ is worthy. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, remorseful, regretful or sorry or nag-apologize. Mournful. Yun ang kailangan ni Almighty Father. Hindi magyayabang. Wala akong kasalanan, hindi ako makasalanan. Hindi. Hindi ka tatanggapin ni Almighty Father kung gano'n na wala kang kasalanan. Dahil, pag sinabi mo yon, you are arrogant, you are boastful, you do not need the Almighty Father. You do not need Jesus Christ pag gano'n ka. This, O God, you will not despise. Do good in your good pleasure to Zion. Build the walls of Jerusalem. Good pleasure to Zion, mountain of the Almighty Father. Build the walls of Jerusalem. Establish His kingdom. Or establish your kingdom, Almighty Father. Yun ang ibig sabihin doon. City of peace. Build the walls of the city of peace. Ang Prince of Peace, si Jesus Christ. Verse 19, then you shall be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering. Then they shall offer bulls on your altar. Nang sa ganon, si Almighty Father, He will be pleased with us. He will be pleased with the sacrifices that we are offering, sacrifices of righteousness, sacrifices that we will obey Him, sacrifices of we will worship Him with burnt offering and whole burnt offering. Ano yung whole burnt offering? At saka burnt offering symbolizes worshiping the God Almighty. Then they shall offer bulls on your altar. Ano yung mga ina-offer? Yung sarili natin, yung will natin, yung pagsunod sa atin, pagpapakumbaba,
Yun ang gusto na offering ni Almighty Father. Dahil lahat ng bagay dito sa mundo, mag-offer ka ng magandang building kay Almighty Father, tapos sabihin mo may ginto yun, hindi mo in-offer kay Almighty Father yun. Kasi kanya yun eh. Kanya yung mga ginto na yun. Sasabihin mo, in-offer mo. Hindi mo in-offer yun. Sasabihin mo, hindi, nagpakahirap naman yung tao na kunin yung ginto. Kahit na nagpakahirap siya, hindi naman kanya yun. Kay Almighty Father yun. Gusto niyang kunin, hindi kunuha niya. Tapos in-offer kay Almighty Father. Kay Almighty Father, kaya mo ba yun? Naintindihan niya ba yun? Example, anong gamit dito na pwedeng akin? Example, itong alcohol, akin to. Inilagay ko lang sa isang tabi. Pagkalagay ko sa isang tabi ng alcohol ko, may isang tao gusto kong magbigay ng alcohol. Kinuha niya kayo yung alcohol ko at ibinigay sa akin, ayan, alcohol mo para sa iyan, bigay ko sa iyan. Anong bigay mo? Akong bumili nito, andito lang yan sa tabi, kinuha mo, di ba? Paano mo sasabihin bigay mo sa akin to? Akin to. Ayun ang ibig sabihin, no? Si Almighty Father, paano mo ibibigay ko Almighty Father yung ginto, yung mga treasure dito sa mundo na mga gems, binigyan mo si Almighty Father ng mga building na structure for the Almighty Father, dedicated to the Almighty Father. Sasabihin mo dedicated mo kay Almighty Father yon? Hindi mo dedicated kay Almighty Father kasi kanya na mismo yon. Lahat na ng resources galing kay Almighty Father. Ano lang ang ginawa mo? Inangkin mo lang at sinabi mo na Lord, sa'yo na to. Parang gato, alcohol, ito, sa'yo na to. Pero yung alcohol na to, nandyan lang yan, nilagay ko lang dyan. Okay. Nilagay ko lang dyan yan. Ba't mo kinuha tapos sasabihin mo, nabigay mo sa akin? Nandyan lang yan, kinuha mo eh. Akin talaga to. Yun ang ibig sabihin. Lahat ng bagay dito sa mundo, kay Almighty Father lahat, wala tayong maibibigay. Ano lang ang pwede nating ibigay kay Almighty Father? Yung pasasalamat natin sa Kanya, pagmamahal natin sa Kanya, pagrespeto natin sa Kanya, ang pagsuserve natin sa Kanya, at ang pag-obey ng Kanyang laws and statutes at pipiliin natin siya. Yung mga gusto natin sa buhay, kalimutan na natin. Dahil ang priority natin si Almighty Father, napakasakit. Masakit. Bakit? Tayo lang ba nasaktan? Mas lalo na si Jesus. Si Jesus, God siya, Lord siya, pero anong ginawa ng mga tao sa Kanya? Pinatay siya, sinaktan siya. Tayo pa ba na makasalanan? Masakit talaga. Iiyak natin sa tatay natin. Iyak natin sa tatay natin. At yung tatay natin, naiintindihan niya tayo. Dahil bawat likaw ng katawan natin, every crevices and nooks and crannies, and kasingit-singitan ng utak natin, ng puso, alam ni Almighty Father what's going on with our mind, what's in our mind and what's in our hearts, and what's going on with our body. Alam ni Almighty Father, walang may tatago. Kanya galing ang hininga natin. Ang galing ni Almighty Father, yung hininga niya, since the time ni Adam, buhay si Almighty Father, and we will live for all eternity. He lives. Yung hininga niya, ipinasa niya kay Adam and Eve. Hanggang ngayon, faithful si Almighty Father, yung kanyang hininga, hinihinga natin ngayon. Nagbi-beat yung heart natin dahil sa hininga ni Almighty Father. Sabi ng science, kaya nagbi-beat ang heart natin dahil may electromagnetic ba? Electric? Sa electro.
Saan galing yun? Yung power na yun. Kay Almighty Father yun. Kay Almighty Father lahat galing. And if we obey our Father, He will be happy with us. He will call us His children. And because we are His children, we are highly esteemed by our Father. Hindi ko alam ang meaning ng highly esteemed, no? Kasi napanaginipan ko lang na child of God, highly esteemed. Kailan ka ba napanaginipan? Kahapon, kaninang umaga. Child of God, highly esteemed. Parang nagising ako, child of God, highly esteemed. Ganun lang. Tapos, akala ko panaginip lang yon. Pero, kinuha ko yung cellphone ko. Gusto ko makita yung meaning ng highly esteemed. Kasi hindi ko alam. Highly favored. Considered as treasure. Yung pala ibig sabihin nun. Highly favored. Valuable. Pag tayo ay anak ni Almighty Father, we are highly favored. We are valuable in His sight. Magpasalamat tayo sa tatay natin. He's full of mercy and grace. His loving kindness is for all eternity. Thank you, and God loves us all so much.